pag-usapan natin ang pinapakalat na drama na naman ni Amy Duterte. Sang kalulugar, ako sa tama. Magpakatotoo tayo, mga kapatid na hukom at senador. Malayo pa ang 2028. Maraming gutom at naghihintay ng serbisyo mula sa Senado. Hindi tanga ang Pilipino. Alam natin ang motibo at tunay na pakay ng mga lulong sa ambisyon at kapangyarihan. Sino ba ang nagdeklara na tatakbo siya sa 2028? Napilitan daw siyang tumakbo. Tumigil ka nga, Amy Marcos, wala ka nang ginawa kung hindi mang intriga. Ang responsibilidad ng Senado ngayon ay dinggin yung impeachment. Yes, maraming problema ang Pilipinas, pero dumagdag pa si Sara Duterte sa mga akusasyon sa kanya nang hindi lang pang babanta na papatay ang presidente at ang asawa nito at ang Speaker of the House, pero pati ang pagkakamkam ng unexplained wealth at kayamanan at paggastos ng confidential funds na hindi tama at Diyos me, napakadami talagang articles of impeachment na kailangang harapin. Girl, ang responsibilidad nyo as an impeachment court is to listen to the evidence that will be presented. At hindi ito tungkol sa 2028. Kayo lang ang paulit-ulit na nagbibigay ng mali siya dyan sa 2028 na yan. Pilit niyong dinadamay yung si Tambaloslos na yan. 'Di ba? Hindi. Kasi si 2028 tatakbo si Tambaloslos. Tatakbo si Risa Ontiveros. Tatakbo ang mga dilawan. Day. Ganyan ba? Di ba kayo nagtataka kung bakit pilit nilang pinupunterya ang isang taong sinasabi nila hindi naman lumalabas sa survey bilang kandidato sa 2028? Baka naman ginagamit lang nila si speaker para mambastos, para magpatawa, o para magpakitang tao sa publiko. Sa mga kapwa Duterte lang naman natin, lumalabas na may ambisyon itong si Romualdez na tumakbo sa 2028. Wala kayong ginawa. Kundi, tatakbo si Romualdez. Gusto ni Romualdez maging vice president. Ganyan. Kayo na mismo ang nagsasabi na walang pagkakataon na manalo yan dahil mahina sa survey. So why? Why? Ang cute nyo, natatakot kayo sa isang tao na walang bearing. Yun ang galing yan ha, na walang pagkakataong manalo. Sa inyo na naman ang galing yan. 'Di ba? Pero takot na takot kayo sa sarili nyong multo. My God. Or ginagawa nyo talagang personalan ang mga issues ninyo. 'Di ba? Galit kayo sa kanya kasi ginawa niya yung trabaho niya na makakuha ng more than 1/3 at nagulat kayo na 200 plus ang pumirma dyan sa articles of impeachment ni Sara Duterte that makes her the first ever Vice President of the Philippines that was impeached. Yan ang magiging pangalan ni Sara Duterte sa historya ng Pilipinas. Kaya kayo galit kay Romualdez. Dilawan, Pinklawan, si Lenny nananahimik sa Naga. 'Di ba? Nag-mayor na nga lang, hindi nag-senador. Si Risa Ontiveros, natanong lang kung bukas siya sa posibilidad sa 2028. Pero ginagamit ba niya yun? Wala. Trabaho. Ang problema, sa trabaho ni Risa Ontiveros na hearing para sa paggawa ng batas, ang natira niya, ang nadali niya, ang kabahuan ng mga Duterte na linked sa Pogo. Di ba pinagtatawanan niyo pa, ano nangyari sa mga hearing niyo, di ba wala naman, patong-patong na kaso ang nandyan kay Alice Guo. Patong-patong ang kaso kay Harry Roque, kaya hindi makauwi, di ba? Yan ang galit niyo naman kay Risa Ontiveros kasi siya ang trigger ninyo. Siya ang naglalabas ng lahat ng baho ng mga Duterte sa trabaho niya, hindi dahil sa ambisyon niya sa 2028. Tumigil nga kayo. Yan ang hindi nyo kasi nakikita kay Sara Duterte. Ang nakikita nyo lang, puro ingay doon, puro travel here and there, 'di ba? Inililigawan yung mga sa OFW. Aminin nyo na si Sara Duterte ay nag-uumpisa ng mangampanya. Hindi niya na ginagawa ang trabaho niya bilang vice-presidente ng Pilipinas. Naging pangbansang spokesperson na lang siya sa paninira sa administrasyong ito. Ang aminin nyo, ang talagang may ambisyon, si Sara.
Si Sara Duterte ang nag-aambisyong maging presidente sa 2028 kaya nyo kinukonsinte. Ayaw nyo na malagay siya sa alanganin na magising ang tao sa katotohanan. Kasi pag lumabas ng ebidensya, ang mahihirapan siyang i-refute, mahihirapan siyang hindi patotohanan ito. 'Di ba? Yan ang kinakatakot ninyo. Yan ang kinakatakot ng mga Duterte. Kasi meron tayong mga ka-DDS na bukas ang isip. Mahal lang nila si Tatay Diggs at hindi si Sara. Magkaamin na tayo guys. Maski nga si Robin Padilla, flinote na ang Sara Aimee 2028. Come on, sino ang namumulitika, Aimee? Sino ang namumulitika at gustong-gusto at atat na atat ng maupo bilang presidente ng Pilipinas? My God.